Ang potografiya ay isang anyo ng sining kung saan lumalabas ang pagkamalikhain ng isang tao. Ang bawat larawan na nakukuha dito ay naghahayag ng emosyon at ideya at maaaring magpakita din ng pinakaimportante at pinakamagandang oras o sandali sa buhay ng isang tao. Pero paano kung ang sinasabing sandali na ito ay ang transisyon ng buhay at kamatayan? Matatawag pa din bang isang sining yan? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Idong Shik. Noong January 11, 1983, sa isang distrito sa Seoul na tinatawag na Gumcheongu, ilang mga bata ang nagtungo sa bundok Hoam at doon ay nagsipaglaro. Sila ay naglaro ng war games kung saan sila ay nagsipagtago sa likod ng mga puno na tila ba isang sundalo. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro, isa sa mga bata ang nakakita ng isang puting bagay na nakausli mula sa isang tumpok na mga dahon kung saan ang hawakan, iyon ay matigas, malamig at tila ba isang piraso ng manikin. At curious kung ano talaga ang bagay na yon, ay sinimulan nila iyong hugutin. Ngunit sila ay bigo dahil iyon ay may kabigatan. Dahil dito, ang mga bata ay hinawi na lamang ang mga nagyayelong dahon na nakatabon doon kung saan bumulaga sa kanila ang isang nagyayelong bangkay. Agad silang nagsipag-uwi at sinabi ang nakita sa mga magulang na tumawag naman sa mga pulis. Agad na dumating ang mga pulis at sa unang pag-iimbestiga, napag-alaman na iyon ay isa-isang babae. Ang agad naman na pumukaw ng atensyon nila ay ang itsura niyon na nakahubad. Ang mga damit noon ay hindi naman nila nakita kahit saan sa malapit at matapos ng paghalughog ay nakakita ng sapatos at mga damit na nasa 40 metro ang layo mula sa labi. Bagamat mayroon na silang hinuha na iyon ay pagmamayari ng labi, wala naman silang nakita na anumang pagkakakilanlan sa anuman sa mga bulsa ng damit na nakita. Dahil sa malamig na temperatura, ang bangkay ay perpektong napreserba, kung saan wala silang direktang nakita na anumang sign ng decomposition. Wala din silang nakita na anumang bakas ng sugat at hindi din nakitaan ng anumang sign ng pagpupumiglas. Gayunpaman, kung pagbabasehan ang posisyon ng katawan, ang babae ay tila ba nahirapan muna bago namatay. Ngunit muli, sila ay walang nakita na anumang sign ng sugat o struggle. Kung pagbabasehan naman ang lugar, wala silang nakita na anumang bakas ng gulong o ano paman at wala ding nakita na anumang sign na ang katawan ay kinaladkad. Ang ibig lang sabihin, ang babae ay namatay sa mismong lugar na iyon kung saan ito nakita. Base sa kanilang pagsusuri, dalawa ang naging teorya ng mga otoridad. Una, ang babae ay namatay sa hypothermia. Dito papasok ang paliwanag kung bakit nakita itong nakahubad dahil ang mga tao na namamatay sa hypothermia ay hinuhubad ang kanilang mga damit dahil sa ang kanilang utak ay gumagawa ng maling pakiramdam ng init. Ang pangalawang teorya naman na mas kumbinsido ang mga otoridad, ang babae ay namatay by poison. Dahil sa posisyon ng katawan nito, nakitang-kita ang agony o paghihirap. Ang babae ay maaaring nakainom ng cyanide o ibang klase ng lason. At dahil hindi iyon nakitaan ng sign ng struggle o sugat, malaki ang posibilidad na ang babae ay nag-suicide. Ang malaking question naman, sa gitna ng lamig, bakit kinailangan pa ng babae na tanggalin ang kanyang mga damit bago uminom ng lason? At papaano din siya natabunan ng mga dahon? Meron talagang kung ano sa kung paano naging ganun ang kanyang posisyon. Gayunpaman, wala silang ebidensya pa na may ibang tao na maaaring may sangkot doon. Matapos nagawa ng autopsy, ay nakumpirma na ang babae ay namatay nga by cyanide poisoning. Ang time of death ay nasa kalagitnaan ng Disyembre at naroon lamang ng higit 1 buwan kung saan ito napreserba ng malamig na panahon. Dahil dito, ang fingerprint ng biktima ay napreserve din at January 14 nang tuluyan na iyong nakilala
na ang 24 anyos na si Kim Kyung-hee. Si Kyung-hee ay pinanganak sa probinsya ng Gyeongju. Kalaunan, siya ay nanirahan naman sa Daegu at nagtrabaho bilang isang factory worker doon. Sa edad na 20, nang siya ay nag-asawa, kung saan siya ay nagkaroon ng 2 anak. Sa kamalasan, ang kanyang asawa ay lasinggero pala at nananakit pa, kaya iyon ay kanyang tinakasan at pumunta ng Seoul kung saan nagtrabaho siya sa isang barber shop bago nawala. Si Kyung-hee ay wala gaanong kaibigan at wala din gaanong kontak sa kanyang pamilya, kaya hindi na sorpresa na walang nag-report na siya ay nawawala. Kung meron man nakapansin na siya ay missing, hindi din siya makikilala bilang si Kyung-hee dahil sa barbershop na pinagtatrabahuhan, siya ay mas kilala sa kanyang alias bilang si Jin Yang. Ayon sa katrabaho sa barbershop, ang huling pagkakataon na nakita nila si Kyung-hee ay noong December 13, after ng shift nito sa trabaho. Ayon din sa mga ito, isang lalaki ang naging regular customer ng barbershop simula noong Nobyembre, kung saan si Kyung-hee ang madalas niyo nakausapin. Ang lalaki ay isang professional photographer at inalok si Kyung-hee na maging isang modelo. Sa nasabing oportunidad, mababakas naman sa mukha ni Kyung-hee ang excitement at iyon din ang isang rason pa kung bakit siya hindi na-report na missing, dahil inakala nila na si Kyung-hee ay nakakuha ng mas magandang trabaho. Base sa mga ibinigay na description, hindi naman nahirapan ang mga otoridad na kilalanin ang lalaki, at iyon ay ang 42 anyos na si Lee Dong-sik. Si Lee Dong-sik ay ipinanganak noong 1940 sa Daegu. Sa kasamaang palad, noong siya ay edad 6, ang kanyang mga magulang ay parehong sumakibilang buhay. Sinasabing ang kanyang ama ay isang sex addict at alcoholic, at sa pagkamatay ng mga magulang, siya ay napunta sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin na madalas din siyang pabayaan. Sa eskwelahan naman, siya ay madalas na mabuli at sakta ng kapwa niya mga estudyante. Nang siya ay nag-14, bilang sawa na sa kanyang kalagayan, siya ay pumunta ng Seoul at sa loob ng sumunod na 15 taon ay nabuhay sa pangongolekta ng mga papel at scrap na metal sa kalye para ibenta. Siya ay ilang beses din na naaresto at nakulong ng 4 na beses sa loob ng mga taon na yun. Taong 1975, si Dong-sik ay muling nakalaya at nagtrabaho naman bilang isang boiler pipe fitter na kasalukuyang trabaho nito noon. Sa nakuhang trabaho, si Dong-sik ay nagkaroon din ng bagong interes at iyon ay ang photography. Sa interes na ito, bagamat maliit ang kanyang sweldo, siya ay talagang nag-ipon at bumili ng isang kamera na nagkakahalaga noon ng 1.5 million won at nagsimulang tahakin ang mundo ng photography kung saan hindi naman siya nagpahuli. Taong 1978, si Dong-sik ay sumali sa isang local photography association at 1982 nang nabilang sa Korean Photographers Association. Sa mga sumunod na taon, siya ay sumali sa humigit kumulang 11 kompetisyon at nanalo ng parangal sa halos lahat ng mga iyon, kabilang na ang 2 silver medals. Hindi maikakaila ang kanyang husay. Gayunpaman, ang iba ay tumataas ang kilay dahil karamihan ng kanyang mga larawan ay mayroong tema ng kamatayan. Isa sa kanyang mga litrato na nagwagi ng parangal ay isang manok na nag-aagaw buhay. Ito ang paulit-ulit na tema ng kanyang mga larawan. Ngunit ang hindi nila alam, si Dong-sik ay pinapakain talaga ng lason ang mga hayop para iyon ay kuhanan para sa kanyang tema o paksa na kamatayan. Ito para sa kanya ay isang sining. At sa sining na ito, ang mga otoridad ay nakakuha ng impormasyon na medyo alarming. Noong 1970, si Dong-sik ay nagpakasal at 1972 nang ang kanyang asawa ay nawala na parang bula. Ayon kay Dong-sik, ang asawa ay umalis ng bahay at hindi na bumalik pa. Kalaunan, isang letra daw ang kanyang natanggap mula sa asawa na mayroong request ng diborsyo na may kasama pang litrato. Ngunit ayon sa pamilya ng babae, hindi na nila nakontak pa ang babae simula nang iyon ay nawala.
Si Dongshik naman ay agad na nag-asawa at nagkaroon ng 3 anak sa pangalawang asawa. Ayon naman sa pangalawang asawa, siya ay ginagawang model ni Dongshik kung saan siya madalas na gumanap bilang isang patay o naghihingalong babae bilang tema ng mga larawan. Dumating pa sa punto na siya ay pinaguhubad din ni Dongshik at minsan ay mayroon pang ipinapasok sa kanyang kasalanan. Dahil sa mga photography session na ito, sila ay madalas na magtalo at magbangayan. Sa mga nakuhang impormasyon, ang mga otoridad ay tumungo sa boiler facility kung saan naninirahan noon si Dongshik. Sa ginawang panayam, si Dongshik ay naging cooperative naman at proud na ipinakita pa ang kanyang kamera. Mayroon ding sandamakmak na litrato ang ibinigay sa kanila kung saan makikita ang ilang mga kababaihan na nakaposisyon base sa tema o paksa ng kamatayan. Isang investigador naman ang nakapansin na si Dongshik ay sinusubukan na itago ang isang litrato sa kanila kung saan sinubukan nito na iyon ay ipasok sa pagitan ng mga dingding. Hiniling ng mga otoridad na makuha iyon, ngunit si Dongshik ay nag-atubili pa na iyon ay itago. Kalaunan ay nakuha naman nila ang litrato kung saan ang babae sa larawan ay si Kyung-hee na nasa bundok Hwam. Gayunpaman, si Kyung-hee ay makikitang buhay pa din sa larawan. Para makasiguro ay kinumpis kanila iyon at ipinakita sa mga katrabaho sa barberya kung saan tuluyan ang nakumpirma na iyon nga ay si Kyung-hee. Sa patuloy na investigasyon, ang mga otoridad ay mayroong nakita na cyanide sa kwarto ni Dongshik. Gayunpaman dahil sa kanyang trabaho, halos lahat ng mga trabahador sa facility na iyon ay mayroong access sa cyanide. Bigla nilang naalala ang dingding kung saan sinubukan ni Dongshik na ipasok ang larawan ni Kyung-hee at nang iyon ay inspeksyonin, doon nila napansin na ang dingding ay bagong gawa lamang at naiiba sa iba pang mga dingding. Agad nila iyong giniba at natagpuan ng isang espasyo kung saan idine-develop ni Dongshik ang mga litrato. Meron din silang nakita doon na ilang mga negatives at sandamakmak pang mga litrato. Sa mga litrato ay naroon naman ang 21 mga larawan ni Kyung-hee na nakaayos ng magkakasunod at nagpapakita ng istoryang nakakakilabot. Sa unang larawan, si Kyung-hee ay makikitang nakadamit pa at nagpapakita ng iba't ibang postura. Walang anumang senyales ng distress o pagkabalisa sa mga larawan na ito, kaya ang ibig sabihin, siya ay willing sa ginagawa. Ang mga larawan naman na sumunod ay unti-unting nagpakita na ng pagkalito, pag-aalala at sa pinakahuli ay paghihirap. Siya ay makikitang namimilipit sa sakit at kuhang-kuha din sa larawan ang kanyang mga kalamnan na naninigas bilang epekto ng nakonsumo na cyanide. Sa huling larawan, siya ay makikita na bahagya na lamang nakadamit at kinuhanan mula sa iba't ibang anggulo. Base sa mga litrato na ito, si Dongshik ay inaresto noong January 20, napilit pa din sa pagtanggi ng kinalaman sa nangyari. Ayon kay Dongshik, si Kyung-hee ay gumanap lamang bilang kanyang modelo at sa larawan ay nagpapanggap lamang na nasasaktan bilang iyon ang kanyang tema. Matapos ng kanilang photo session ay umalis na siya kung saan si Kyung-hee ay nag-commit naman ng suicide. Kalaunan ay nakita niya ang katawan at iyon ay kinuhanan pa din ng larawan. Gayunpaman, kanyang pinagdiinan na hindi siya ang pumaslang. Bagamat hindi kapanipaniwala ang sinabi ni Dongshik, ang mga otoridad ay wala namang ebidensya na hindi iyon totoo. Ang mga larawan ni Kyung-hee ay hindi nakitaan na iyon nga ay uminom ng cyanide o anumang pagpipilit na uminom noon. Isa pa, bilang iyon ang tema ng mga larawan ni Dongshik, marami ding mga larawan ng iba pang mga babae ang nagpapakita ng paghihirap na katulad sa larawan ni Kyung-hee. Maaari na si Kyung-hee ay talagang nagpakamatay at uminom ng cyanide at nataon lamang na ang katawan ay nakita ni Dongshik. Gayunpaman, ang mga otoridad ay talagang nagsikap para makakuha ng ebidensya na ang mga larawan ni Kyung-hee ay nagpapakita ng aktwal na paghihirap at hindi ng nagpapanggap lamang na paghihirap.
Sa una ay inisip ng mga otoridad na ipadala ang mga larawan sa Japan para suriin ng isang eksperto. Ngunit sa huli, sila ay nagdesisyon na panatilihin na lamang lokal ang kanilang investigasyon. Sila ay kumonsulta sa isang propesor mula photography department ng isang technical college at kumuha din ng mga medical at forensic professionals para suriin na mabuti ang mga larawan. At dito na nalutas ang kaso. Salamat sa nakuha ng mga balahibo. Ayon sa mga eksperto, pagkatapos ng kamatayan, habang nagre-relax ang mga kalamnan at humihinto ang sirkulasyon, ang balahibo ay unti-unting bumabagsak ng flat sa balat. At salamat sa mataas na kalidad ng mamahaling kamera ni Dongshik, sa mga unang larawan, malinaw na makikita sa ilalim ng microscope na ang mga balahibo ni Kyung-hee sa mga unang litrato ay nakatayo ng tuwid. Ngunit mula sa ika-17 na mga larawan, ang balahibo sa katawan ay nakahiga na ng patag sa balat, na ang ibig sabihin, malaki ang tsansa na si Kyung-hee ay patay na sa pagitan ng ika-16 at ika-7 larawan. Ang pahayag na ito ay actually walang gaanong basehan sa forensic science. Gayunpaman, ang pahayag na ito ay ginamit nila bilang isang trick para paaminin ang salarin. Hindi naman sila nabigo at nang nalaman ni Dongshik ang resulta ng pagsusuri na ito, hindi na ito nakapalagpa at sa wakas ay umami na. Sa kanyang tema sa fotografiya, si Dongshik ay talagang nahumaling sa transisyon ng buhay at kamatayan. Sinubukan niya na gawin iyon sa pagkuha ng mga larawan ng ilang mga modelo kasama na ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa nagpapanggap lamang ang mga ito, hindi talaga nakukuha ng lente ng kamera ang detalye na gusto niya. Kaya naisipan niya na kumuha ng isang tunay na taong namamatay. November 7, 1982, si Dongshik ay bumisita sa isang barberya at nakilala ang isa sa mga empleyado na si Kyung-hee. Sa pakikipag-usap sa babae ay nalaman niya na ito ay nakatirang mag-isa at walang gaanong komunikasyon sa pamilya nito. Nalaman din niya na naghahangad ito na makaangat pa sa buhay. Ipinakita ni Dongshik kay Kyung-hee ang kanyang mga award-winning portfolio at ang kanyang mga certificates at sinabi na mayroong paparating na kompetisyon na kanyang sasalihan at maaari niyang isubmit ang mga larawan ni Kyung-hee. Inalok niya si Kyung-hee ng 50,000 won kada isang araw ng photo session kung saan ang gagawin ng babae ay mga nude photos at pag-arte bilang isang taong namamatay o di kaya ay bilang isang bangkay. Dahil sa tema o paksa na iyon, si Kyung-hee ay medyo nag-alangan, kaya sa tuwing bibisita si Dongshik sa barberya, ay paulit-ulit niyang sinabihan si Kyung-hee na i-reconsider ang offer. Sinabi niya na bukod sa bayad, ang trabaho ay mayroon ding potensyal para sa mga magagandang oportunidad sa hinaharap. Tiniyak din niya na ang mga larawan sa kabila ng tema nito ay lalabas na maganda at profesional. Kalaunan, si Kyung-hee ay pumayag na at December 14 nang sila ay nag-schedule para sa isang photoshoot. Nang dumating ang araw na yon, nakita nga ang dalawa upang simulan ang shooting. Dahil nagyayelo ang panahon at si Kyung-hee ay kukuhana ng nakahubad, sinabi ni Dongshik na nag-aalala siyang baka sipunin ito, kaya huminto muna ang dalawa sa isang botika at bumili ng gamot sa sipon. Pagkatapos noon ay tumungo na sila sa bundok Howam upang simulan ang shooting. Lingid sa kaalaman ni Kyung-hee, si Dongshik ay mayroong dalang cyanide ng araw na yon. Palihim na tinanggal ni Dongshik ang laman ng isang kapsula ng gamot na binili nila at pinalitan iyon ng cyanide. Matapos noon ay ibinigay ni Dongshik ang kapsula na wala namang pag-aalinlangang ininom ni Kyung-hee. Sila ay nagsimula na sa shooting kung saan si Kyung-hee ay gumawa ng iba't ibang pose, habang si Dongshik naman ay nag-aantay na umepekto ang lason. Oras na iyon ay umepekto, si Dongshik ay hindi na nag-atubili pa at kinuhanan si Kyung-hee sa lahat ng anggulo habang pinagdadaanan nito ang mga sintomas katulad ng pagkahilo hanggang sa ito ay namilipit na sa sakit. Nang namatay si Kyung-hee ay tinanggal naman ni Dongshik ang damit nito at saka muling kumuha ng litrato sa iba't ibang anggulo.
Matapos makontento ay tinapon niya ang damit at sapatos, saka tinakpan ng katawan ng mga dahon at patpat bago tuluyang sumibat. Ayon sa mga detective na nag-interview, si Dongshik ay umamin din sa karagdagang 12 kaso ng pagpatay, kasama na ang una nitong naging asawa. Base sa investigasyon, mayroong 20 mga babae ang nawala noong panahon na siya ay tumira sa Seoul, pero mahirap patunayan na siya nga ay may kinalaman bilang ang Seoul ay isang napakalaking syudad at maaaring siya ay nagsisinungaling lamang at gustong sumikat at makilala bilang isang serial killer. Nang panahon din na yon, ang South Korea ay nasa ilalim pa ng military dictatorship at naghahanda din na mag-host ng 2 mahalagang international events tulad ng Asian Games at Summer Olympics. Kaya ang inamin na karagdagang mga kaso ni Dongshik ay hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na imbestigahan. Bilang ang balita sa kaso ni Dongshik ay makapagbibigay ng negatibong impact noon sa bansa, ang matataas na opisyal ng pulisya ay isinara na agad ang kaso ni Kyung-hee. Sa kaso naman ng unang asawa, sinubukan nila na iyon ay imbestigahan, ngunit iyon ay agad ding naisara sa kakulangan ng ebidensya. Pinuntahan din nila ang lugar na itinuro ni Dongshik na pinaglibingan ng bangkay, ngunit wala silang nakita doon at kalaunan, si Dongshik ay nag-deny na ng anumang kinalaman sa nasabing disappearance. Ang trial ni Lee Dongshik ay nasimula naman agad matapos ng ilang buwan, kung saan ang ginawang depensa ay ang confession na kanyang sinabi. Ayon kay Dongshik, quote, "Ang sandali ng kamatayan ay isang pinakamagandang oras sa buhay ng isang tao. Ang pagkuha ng sandaling ito sa litrato ay isang tunay na sining. Kaya sa makatuwid, ako ay gumawa ng sining." Base sa sinabi nito, pinagdiinan bilang depensa na ang kanyang ginawa ay isang sining. Kalaunan ay sinabi naman niya na silang dalawa ni Kyung-hee ay nagkaroon ng affair kung saan ang sinubukan daw niya iyong tapusin ay tinakot siya ni Kyung-hee na magsusumbong sa kanyang misis. Ang affair na ito ay never na na-confirm at kung totoo man, maaring pangalawa lamang ito sa kanyang motibo para hindi gaanong isipin na ang kanyang tunay na motibo na sining ay less disturbing. June 24, 1983, si Lee Dongshik ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Kim Kyung-hee. Ang kanyang ginawa sa biktima ay kasuklam-suklam, kaya siya ay hinatulan ng kamatayan. Hindi matanggap ni Dongshik na nakuha niya ang pinakamabigat na parusa, kaya siya ay 2 beses nagpasa ng apela na 2 beses ding hindi pinagbigyan. May 27, 1986, nang hinarap ni Dongshik ang kanyang parusa at binitay sa Sodimun Prison. Siya ang kahuli-hulihan na binitay doon bago ang lugar ay ginawa na isang museum. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!